Nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Tumingin muna ako sa aking tabi.at na pagtanto kong hindi ko kasamang natulog si Owen dito. Kaya ibinaling ko ang paningin sa wall clock na malapit sa pinto, at nakitang mag-aalas 4 na ng umaga. Mula rito sa kama ay kita ang labas ng balkonahe, dahil wall glass lang ang ginamit. Ang kurtina ay hindi naman nakasarado. Kaya nakikita kong madilim pa rin sa labas. Bumangon na ako't agad na pumasok sa banyo, upang maghilamos. Hindi naman madilim dito sa loob, dahil nakalimutan kong patayin ang ilaw kanina. Nang matapos akong maghugas at magsipilyo, may nakita kasi akong sipilyong hindi pa nabubuksan, kaya iyon na ang ginamit ko. Wala naman sigurong masama roon. Agad akong lumabas. Hindi ako makakalimutin kaya madali kong natandaan ang pinanggalingan namin, nang ihatid ako ng katulong dito kahapon. Naglakad ako sa kahabaan nitong hallway, habang inililibot ang paningin. May iilang paintings akong nakikita, ngunit ang nakaagaw sa atensyon ko nang makarating ako sa hagdanan, ay ang malaking portrait na nakasabit sa wall. Hindi ko ito nakita kahapon, at ngayoy malinaw na malinaw sa akin, kung sino ang nakaguhit doon. Hindi ako pwedeng magkamali, ako at si Oliver ang naruroon. Portrait lang ito dahil wala akong natatandaang may picture kaming dalawa. Pagkatapos ng kasal, wala nang picture taking, dahil mabilis lang ang mga pangyayari. Bumuntong hininga ako. Nakakaramdam ako ng paninikip ng dibdib dahil sa nakikita ko. Siguro, kung hindi lang nagsinungaling si Oliver sa akin, masaya kaya ako. Kung noon pa sana siya nagpakatotoo sa nararamdaman niya, mapapagod kaya akong mahalin siya. Marami pa rin ang tanong sa isipan ko, ngunit kahit isa'y walang nasagot. Isa lang ang pumapasok sa isipan ko ngayon, iyon ay ang palaging hinihiling ni Owen. Natatakot ako, dahil ayokong masaktan, ngunit ayaw ko rin namang bigwan ang anak ko. Nagtatalo pa rin ang isip at puso ko, ngunit kailangan kong sundin ang isinisigaw ng isipan ko, ang sundin ang gusto ng anak ko. Bumaba na ako ng tuluyan, at agad kong hinanap ang kusina. Nakakapagtaka, dahil nakailaw na halos lahat dito sa loob, kaya hindi madilim. Sa bagay, malapit nang sumikat ang araw, kaya gising na siguro ang iilang katulong dito. Mabilis ko lang nahanap ang kusina, ngunit hindi pa man ako nakakapasok ng tuluyan, ay agad akong natigilan sa boses na narinig ko sa loob. Nanatili ako sa pinto, hindi ako nito nakikita. Mom, I do love her. Mabilis ang kabog ng dibdib ko dahil hindi ako pwedeng magkamali, si Oliver ang nasa loob ng kusina. I know kaya please wag niyo na kaming guluhin pa. Sinusubukan kong ayusin ang pamilya ko, I wanted to live with them until my last breath. Nakaramdam ako ng tuwa, pero agad ko ring iwinaksi iyon. Ilang sandali lang ang lumipas, at hindi ko na ito narinig pang magsalita. Kaya huminga muna ako ng malalim, bago tuluyang pumasok sa loob ng kusina. Naabutan ko roon si Oliver na nakaupo sa harapang ng hapag. May laptop sa kanyang harapan, may kape rin na nakapatong sa tabi ng kanyang laptop, at nakatutok siya rito. Ang aga mo yatang nagigising. Tanong ko na kumuha sa kanyang atensyon. Ang mga mata niya'y mapupungay, ngunit mahahalata mo pa rin ang pagod doon. Ngumiti siya. You're awake. Tumango ako. Obvious naman kasing gising na ako. I mean, I wasn't dreaming the whole time. Kumunat ang noo ko. Umupo ako kaharap nito, at saka tinitigan siya ng matagal. Saka ko lang na-realize na nakatitig pala ako sa kanya, nang mapansin ko ang pamumulan ng kanyang mukha. Namumula ka. May sakit ka ba? Kinakabahan ako't nag-aalala rin. Gusto ko sana siyang sepuhin, ngunit pinigilan ko na ang sarili ko, natatakot akong baka magalit ito kapag hinawakan ko siya. No, I don't have. Nakatingin ka kasi sa akin, kaya ako namumula. Sagot nitong ikinatigil ko't mabilis na umiwas ng tingin. Bakit ngayon ay ang straightforward niya sa mga sinasabi niya? Ang daming ang nagbago sa kanya. Ito yung Oliver na gustong gusto ko noon, yung side nitong tapat at hindi mo makikitaan ng galit ang kanyang mga mata. Magluluto lang ako ng almusal, pag-iwas ko sa usapan. Nang akma akong tatayo, ay mabilis naman niya akong nahawakan sa kamay. Hindi ako nag-abalang tumingin sa kanya, dahil kinakabahan ako't baka mabasa nito ang tumatakbo sa isipan ko. You don't have to those anymore, honey.
I hired maids para may magsilbi sa'yo. You just have to take care of yourself, our son and me. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang mga sinasabi nito ngayon. Lumingon ako rito. Marahan kong hinela ang kamay kong hawak-hawak niya. Kaya umayos siya ng pagkakaupo. Tila ba kinakabahan, at ngayon lang niya napagtanto ang mga sinabi. Gusto kong matawa pero pinigilan ko na ang sarili ko. Nakakatuwa pala siyang pagmasdan sa tuwing kinakabahan, isa sa mga personality ni Oliver.na hindi ko nakikita noon. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Nilakasan ko lang ang loob ko, upang hindi mautal. Nag-aalinlangan din akong itanong iyon, ngunit wala na akong magagawa dahil nasabi ko na sa kanya. Sunod-sunod siyang tumango, tulad ng isang bata na siguradong sigurado sa kanyang mga sinasabi. I am. Matagal na akong sigurado sa iyo, Lucy. I am contented to you, na kaya kong isakripisyo ang lahat ng bagay, para lang makasama ka. Naramdaman ko ang unti-unti pagbagsak ng mga luha ko. Matagal akong nagpigil, marami akong isinakripisyo noon. Siguro. Karapat-dapat din ako para sumaya. Karapat-dapat din ako para mahalin ng taong mahal ko. Paulit-ulit kong sinasabing hindi ko na siya gusto, at hindi na siya ang mahal ko. Ngunit ang totoo'y pinagloloko lang din ang sarili. Dahil araw-araw akong umaasa, na sana'y isang araw ay mahalin niya ako. Sana'y kahit na panandalian lang, maranasan ko man lang kung ano ang pakiramdam ng minamahal pabalik. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon nito. May pag-aalala at pag-aalinlangan akong nakikita. Ngunit nanatili siya sa kanyang pwesto. Alam mo bang matagal na panahon akong nangarap noon? Pinunasan ko muna ang mga luha ko, nang mapansin kong nakikinig ito. Pinangarap kong magkaroon ng masayang pamilya, iyong tipong kahit hindi kami mayaman, ay mahal namin ang isa't isa. Hindi ko kasi naranasan ang magkaroon noon. Kaya ipinangako ko sa sarili ko, na kapag nakapag-asawa ako, ay ipaparamdam ko sa kanyang mahal na mahal ko siya. Lagi ko itong sinasabi at lagi kong ikinukwento noon kay Andoy, nang maging magkaibigan kaming dalawa. Alam ni Andoy ang lahat ng pangarap ko, at mga bagay na gusto kong maabot. Naikwento ko iyon sa kanya lahat-lahat. Kaya nga noong malaman kong buntis ako, ang saya ko. Kahit na aksidente lang iyon, ay hindi pa rin matawarang sayang nararamdaman ko. Hindi ko inisip na sabihin sa iyong ikaw ang ama, masaya ako na magkakaroon ako ng anak. Pero dumating ka, sinabi mong pakakasalan mo ako. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko noon? Umiling ito. Nakikita ko pa rin ang pag-aalala na may halong lungkot sa kanyang mga mata. Sobrang saya ko, kasi alam mo bang kahit malayo iyong estado ng buhay mo sa buhay ko. Ikaw pa rin yung gusto ko. Iyong tinitingala ko noon sa second floor ng bar, iniisip ko na ako yung kasama mo't hindi si Christina. We're the same, Lucy. I was also looking at you back then, thinking that you and I are meant for each other. I know I was ruthless but I've changed. Mahal kita. Kayo ng anak ko. You're my dream also. Hindi na tumigil sa pagbuhos ang mga luha sa aking mga mata. Kaya pinunasan ko ito. Wala akong pakialam kung nakikita niya akong umiiyak sa harapan niya. Gusto ko lang malaman niya ang totoo kong nararamdaman. Hindi ko naman namalayan ang paglapit nito sa akin, at ang pagyakap nito bigla. Mahigpit niya akong niyakap, kaya ang mukha ko'y nasa banda niyang tiyan. Just give me another chance to prove myself, Lucy. This time, I promise that I will do everything to make everything worth it for us. Alam kong hindi man kami lubos na nagkaintindihan ni Oliver, alam kong alam na nito kung anong gusto kong ipahiwatig. Nais kong malaman niyang binibigyan ko siya ng isa at huling pagkakataon.na sana'y ingatan niya. Dahil sa oras na masira pa iyon, hindi ko na alam kung ano pang mangyayari sa amin. Bago sumikat ang araw ay dumating ang cake na ipina-customize ni Oliver kahapon. Captain America ang halos disenyo nito, dahil iyon ang paborito ni Owen. Halos lahat na ata ng movie ng Captain America, ay napanood na niya. Agad din kaming nagluto, tinulungan ko na kasi ang mga kasambahay sa pagluluto. Lalo na't mas alam ko kung ano ang mga paboritong pagkain ni Owen. Hindi naman na ako pinigilan ni Oliver, dahil ito rin ang gusto ko. Habang siya na may bumalik sa kanyang laptop, at mukhang may tinapos lang na trabaho roon. Ang swerte niyo po kay Sir Ma'am. Napatingin ako sa nagsalita.
habang kasalukuyan kong hinahalo gamit ang sandok itong niluluto ko. Bakit po? At saka wag niyo na akong tawaging ma'am, Lucy na lang po, sabi rito. Ngumiti siya habang hinuhugasan ang mga nagamit naming mga gamit sa pagluluto. Patapos na rin kasi kami, at malapit nang magising si Owen. Kasi po ang bait-bait niya. Alam niyo po bang may mga babaeng pumupunta rito, pero agad niyang pinapalayas. Ipinapakita niya ang portrait niyo sa may dingding. Hindi ako makapaniwala na sobrang ganda niyo po pala sa personal, sagot nito. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti dahil sa mga sinabi niya. Salamat po, ngumiti ako na mula sa aking puso. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako sa ugali ni Oliver, ngunit masaya ako na nagbago siya. Ang hindi ko lang maintindihan, kung mahal niya ako noon pa man. Bakit kaya ganun na lang niya ako treatuhin? Bakit kaya pinatagal pa niya ng 10 taon bago niya sabihin sa akin ang totoo? Umiling na ako sa aking isipan, at itinuon na lang ang sarili sa pagluluto. Ilang minuto rin ang lumipas, at natapos namin ang lahat. Nakakapagod pero masaya ako, dahil ito ang kauna-unahang birthday ni Owen na kasama ang kanyang papa, na kumpleto kaming 3. Good morning people. Mabilis akong naghugas ng kamay, at pinunasan ang sarili. Lumabas ako ng dirty kitchen, at saka nagtuloy-tuloy papasok hanggang sa makarating ako sa sala nitong bahay. Kumunot ang noo ko sa lalaking dumating, may kasama rin itong babae na hawak niya sa baywang. Dumating naman si Oliver bago pa nila ako mapansin. Your voice was so loud, Rainier. Umayos ka. You're in my territory. Nakakatakot na sabi ni Oliver. Nagulat ako nang tumingin ito sa akin, ngunit lamambat din ang ekspresyon niya sa mukha. Are you done? Tanong nito at lumapit pa sa pwesto ko. Nagulat ako nang gamit ang kamay niya, bigla nitong pinunasan ang nasa pisngi ko. Hindi ko yun napaghandaan, kaya bago ko pa mahawi ang kamay niya, ay natapos na niya akong panasan. You have dirt on your face. I told that you should rest. But still, you're beautiful, kahit na may marumi sa mukha mo. Ngumiti siya. Hey, nandito kami. Respeto naman po. Doon ko lang naramdaman ang pag-iinit ng magkabila kong pisngi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa hiya. Kung maaari lang ay pwede na akong lamunin ng lupa, para makawala ako sa kahihiyan. Aakyat lang ako kay Owen, mabilis kong sabi, at hindi na hinintay pang makasagot si Oliver. Dahil agad akong nagtatakbo papaakyat sa 2nd floor. Nang makapagtago ako sa hallway, ay bigla akong napasandal sa mismong pinto ng isang kwarto. Huminga ako ng malalim, ngunit hindi nabawasan ang kabang nararamdaman ko. Napahawak pa ako sa aking pisngi, dahil tila ba bumakat ang kamay ni Oliver doon, at patuloy ko pa ring nararamdaman ang marahan niyang pagpunas sa aking mukha. Hindi naman ako teenager, pero kung makaramdam ako ng tinatawag nilang kilig, ay talo ko pa ang isang teenager na hinalikan ng kanyang crush. Ganito pala ang pakiramdam. Parang may mga paru-parong nagliliparan sa aking tiyan. Napabalik ako sa realidad, nang marinig ko ang pagbukas ng pintong nasa harapan ko. Iniluwan yun si Owen na kumukusot-kusot pa ng kanyang kaliwang mata. Nakasuot siya ng pampatulog na may disenyong Captain America. Good morning, Nak. Happy birthday! Masigla kong bati, at hindi pa man niya ako napapansin ay agad na akong lumapit sa kanya. Mabilis ko rin itong niyakap, at hinalik-halikan ang kanyang magkabilang pisngi. Mama, stop! I just woke up, masungit nitong sabi. Ganito talaga ito minsan kapag bagong gising, pero hindi ko siya pinansin, dahil patuloy ko lang siyang pinugpog ng halik. Hindi ako makapaniwala na unti-unti nang lumalaki si Owen. Nagpapasalamat din ako sa Diyos, dahil tinulungan niya akong patatagin ang sarili ko para sa aking anak. Thank you, Mama. Tumigil ako sa paghalik sa kanyang pisngi, at tumingin ako rito. Kumunot ang noo ko. Nakangiti naman ito sa akin. Thank you for staying with me and Papa today. I love you po. Niyakap niya ako kaya agad din naman akong yamakap pabalik. Isa pang nakakapagtaka, ang galing nitong magsalita ng wikang Ingles. Samantalang nanagalog naman ako sa tuwing kausap ko siya. Siguro'y noong nagsimula akong magtinda, palagi nitong kasama si Oliver. At hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila maghapon. Naabutan ko na lang ang mga ito na natutulog sa sala ng bahay,
at kung minsan ay nahuhuli ko silang dalawa na magkausap. Kaya hindi na nakakapagtaka kung saan namana ni Owen ang halos lahat ng ugaling mayroon siya. Kahit na ano pang mangyari, nasa tabi mo lang ako. Kasama mo ako hanggang sa pagtanda nak. Hinding-hindi kita iiwan. Ako ba? Hindi mo ba ako isasama hanggang sa pagtanda? Natigilan ako roon. Malalim ang boses niya, kaya mabilis akong lumingon sa direksyon ni Oliver. Nakapamulsa ito habang nakangiting nakatingin sa amin. Papa, agad na tumakbo papalapit si Owen sa kanya. Binuhat naman ito ni Oliver. Alam kong may kabigatan na ang anak ko dahil nakita ko ang pagtigas ng mga braso ni Oliver na siyang mabilis kong ikinaiwas ng tingin. Happy birthday, young man. Thank you po, Papa. Thank you po for giving me gifts sa tuwing birthday ko at holidays. Kumunat ang noo ko sa sinabi ng anak ko. Kaya nilingon ko silang dalawa. Tuwing birthday mo, naguguluhan kong tanong. Anong sinasabi mo nak? Tumawa lang ang mga ito. Papa was sending me gifts every year, Mama. He wasn't there but he's still giving me gifts. Tito Andoy told me, iyong mga gifts na ibinibigay niya ay galing kay Papa. Biglang bumalik sa mga alaala ko iyong mga panahong birthday ni Owen. Palagi nga itong nakatanggap ng regalo mula kay Andoy, taon-taon. Nakakapagtaka rin na ang mamahal ng mga laruan, sapatos, at mga damit na iyon. Pero hindi ko tinanong si Andoy, dahil akala ko sa kanya iyon galing. Ngunit ngayon, nalinawan na ako. I was just busy that time with my online classes. And I have no time to go with you. Sinabi ko rin naman iyon kay Owen. And he understands the situation. Pero ngayon Lucy, promise, kung nasaan man kayo, naruroon din ako. Kahit naguguluhan ako, tumango lang ako bilang sagot, na naging dahilan ng pagngiti nilang dalawa. Unti-unting dumating ang mga bisita na hindi ko naman inaasahan. Sina Andoy at King lang ang alam kong pupunta, ngunit hindi ko alam na pati ang iilang kaibigan ni Oliver ay nandito. Ang mas nakakagulat pa'y dumating din ang kanyang mga magulang. Mabuti na lang ay nakapagpalit na ako ng damit na nakita ko sa kwartong tinulugan ko. Isang puting dress na hapit sa aking katawan. Nakasuot din ako ng glass shoes na may 2 inches ang takong. Ang ganda nitong damit, ngunit sa tingin ko'y hindi bagay sa tulad kong mahirap. Maagang dumating sina Andoy kanina, kaya siya ang nag-ayos sa akin. Light makeup lang ang inilagay nito, kaya komportable ako. Ang ganda mo talaga friend. Pak-agad nga, nakangiti si Andoy at pinalo pa ang balikat ko. Umiwas ako ng tingin, dahil sa pamumulan ng pisngi ko. Kanina pa kasi nakatingin ang iilan sa akin, lalo na ang mga magulang ni Oliver, na hindi ko pa nilalapitan. Baka kung ano pang masasakit na salita ang sabihin nila. Ayokong masira ang selebrasyon ng anak ko. Inilibot ko ang paningin ko, upang hanapin ang mag-ama ko. Kanina lang ay nandito sila, ngunit ngayon hindi ko na makita. Nasa living area kami, dahil dito gaganapin ang birthday celebration ni Owen. Marami ang pumunta na hindi ko inaasahan. Ang buong akala ko'y simpleng selebrasyon lang ito. Good day, everyone. Napatingin kami sa hagdan na nagsisilbing entablado nitong loob. Nasa tabi nito si Owen na nakangiti sa amin. Kamukhang kamukha niya ang ama, lalo pa ngayon na halos magkapareho na silang dalawa ng suot na 3-piece suit. Puti ang kulay ng mga ito na mas nakaagaw ng pansin. I would like to announce that this day is a very special day for me. Nagpapasalamat ako dahil naririto kayo ngayon kasama namin sa kaarawan ng anak ko. May iilang napasinghap dahil siguro sa gulat, pero may iilang nanatili lang ang ekspresyon. Ako naman ay kinakabahan. Natatakot ako sa sasabihin ng iba tungkol sa anak ko. Lalo pat nandito ang mga magulang ni Oliver. And also this day, I would like you to meet my wife, Lucy Palmero Garces. Nagulat ako nang bumaba si Oliver sa hagdan, at mabilis itong lumapit sa pwesto ko. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Kaya hinawakan niya ako sa kamay, at marahan naman akong itinulak ni Andoy sa balikat. Lahat sila'y sa akin na ulit nakatutok. Lahat sila'y nakikitaan ko ng pagtataka, panghuhusga, at pagkadismaya. Gustuhin ko mang umalis at tumakbo na lang, pero kaarawan ito ng anak ko. Ayokong sirain. Kaya wala akong nagawa kundi ang makiayon na lang sa takbo ng oras.
Idinadalanggan ko na lang na sana'y mabilis itong matapos. Nang makarating kami sa pwesto ni Oliver, ay agad kong naramdaman ang pagdaus-daus ng kanyang palad sa baywang ko. At hinipit niya ako papalapit. This girl beside me is the mother of my child. You are all invited to our wedding soon. Nagulat ako nang magpalakpakan ang iba, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot at pangamba na naririto ngayon. Ito ang kauna-unahan na ipakilala kami ni Oliver, ngunit hindi ko maramdaman ang saya. Pinilit ko na lang nang ngumiti, kahit na may takot pa rin sa akin, na baka may masamang mangyari, na baka may sumira sa pamilyang mayroon kami. Wala akong laban. Nang ilibot ko pa ang paningin ko, hindi nakatakas sa akin ang tila nakakamatay nitong tingin. Kanina pa siya nandito dahil kaibigan siya ni Oliver. Kanina pa siya masamang nakatingin sa akin, sa amin. Iniwas ko na lang ang tingin ko kay Christina. Gusto kong enjoy itong araw na ta, dahil hindi ko alam kung tuloy-tuloy pa ba itong kasiyahang nadarama ko.